Imagine mo, umpisa na.
Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumadulog sa inyo sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita. Magpagaling ka, maghimala ka, magpalaya ka. Hingin namin ang revival sa aming panampalataya. Panginoon, pagpalain mo ang internet, ang Himpapawid, ang YouTube, Facebook, lahat ng tagapanood, tagapakinig natin, bless mo pa yan. Mula dito sa loob ng sambahan mo, papunta sa labas. Hini ko rin ang malaking pagkilos ng Banal na Espiritu sa bagay ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. So dito po sa bilang chapter 12, verse 1 hanggang verse 12. Bilang chapter 12, verse 1 hanggang verse 12. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises. Nagsalita yung dalawang ito, si Miriam at Aaron, laban kay Moises. Itong dalawang ito, kapatid din ito ni Moises. Kapatid. Si Aaron ay pinsan niya. Si Miriam ay kapatid ni Moises. Dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan. Dahil sa babaeng taga-kusita na kanyang pinakasalan. Sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng tagakos. Sa besto, sinabi nila, sa pamagitan lamang ba ni Moises nagsalita si Yahweh? Hindi ba sa pamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Narinig yun ng Diyos, hindi natatago sa Diyos. Ano sabi nila? Ang sabi nila, sa pamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamagitan din natin? Simpleng salita lang pag pinakinggan mo. Pero pag inunawa mo ito, may kasama na itong paghihimagsik. Walang pag-honor sa leader, sa pinuno. Amin pa ba? Kung intindihin mo, parang wala lang. Pero mayroon itong masamang kaisipan. Siya lang ba kinakausap ng Diyos? Hindi ba tayo rin? Parang pantay-pantay lang. Walang pinuno. Pare-parehas lang ang tingin nila. Parang wala silang tinitingnang pinuno. Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba. Higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tingnan yung salitang mapagpakumbaba, mayroon itong impact. Pumipili ang Diyos ng taong mapagpakumbaba para mamuno. Dahil dito tinawag ni Yahweh si Moises at Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayo sa tuldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tuldang tipanan. Pagkatapos, tinawag niya si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan niyo ang sasabihin ko. Pakinggan niyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, sabi ng Diyos, ay Aaron at Miriam. Nagpapakita ko sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Anong ginagawa ng Diyos pag tumawag siya, pag pumili siya ng propeta? Nagpapakita sa pangitain at panaginip. Ngayon kakaiba ang ginagawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayang Israel. Kakaiba si Moises. Pinagkatiwalaan ng buong sambahayang Israel. Inakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamagitan ng talinhaga.
At siya lamang ang nakakita ng aking anyo, sabi ng Diyos kay Aaron at Miriam. Bakit hindi man lamang kayo natakot magsalita ng laban sa kanya? Kasi nga nandun na yung rebellion eh. Ang rebellion, walang mabuting sinasabi sa kanyang pinuno. Nagsalita sila ng masama laban kay Moises. At narinig yun ng Diyos. Walang rebellion na tao na nagsalita ng maganda para sa kanyang pinuno, kundi bad. Masama yung sinasabi. Negatibo. Nakita na kayo ng mapagimagsik? Nakarinig na kayo ng mga tao mapagimagsik? Nakarinig na ba kayo na nagsabi na may mabuting pinuno? Wala kayong mapakinggan ganon. Ang mapakinggan natin ay yung lahat ng negatibo sa kanyang pinuno, yon yung kanyang sinasabi. Yan yung taong mapagimagsik o rebellion. Amen. Bakit hindi man naman kayo natakot magsalita ng laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya ay umalis. So nagalit ang Diyos doon. Yung walang pag-unor sa leader o sa pinuno, nagalit ang Diyos kay Aaron at Miriam. Sa verse 9 yan, nagalit sa kanila si Yahweh at siya ay umalis. Sa verse 10, nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit. Nagkaroon ng maputing sakit sa balat at parang kitong. Naging ng sakit na kitungin si Miriam dahil sa pagsalita ng masama laban kay Moises. Na makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. So si Aaron na-realize niya yung kanyang ginawa at Miriam, na-realize niya yung kamangmangan at kasamaan, yung pagsalita ng laban kay Moises. Dahil sa pag-asawa lang ng babaeng taga-Kus. Ngunit si Miriam hindi nakapagsisi. Kaya kinitong si Miriam. Huwag mo pabayaang matulad siya ng isang buhay na patay. Na yung isang katawan ay parang patay at nabubulok. Kinitong siya. Alam ba yung kitong? Pag may kitong ka sa Israel, itinatapon ka sa ibang lugar, hindi ka pwede sumama sa mga walang kitong. Parang ipanganak na mabulok ang kalahating katawan, sabi ni Aaron kay Moises. Ang bilis ng consequence, di ba? Dahil sa nagsalita siya ng masama laban kay Moises, dahil sa pag-asawa ni Moises, ng babaeng taga-Kus, siguro marami siyang sinabing negatibo. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya, kay Miriam. Si Miriam ay kapatid ni Moises. Alam niyo ba yung pag-aasawa na yon? Ang Diyos at si Moises lang ang nakaalam. Siyempre, nagpipray yun, lingkod ng Diyos yun eh. Bawat ginagawa ng lingkod ng Diyos ay pinagpipray niya yun. Nakipag-ugnayan sa Diyos. At hindi niya gagawin ito kung walang pahintulot ang Diyos. Dahil siya naman lagi ang kinakausap ng Diyos. Yung tingin ni Miriam at Aaron, pare-parehas lang naman tayo dito eh. Kaya yun ay pagpakita ng paghimagsik. Walang pag-unor sa leader o sa pinuno. Amin pa ba? Pare-parehas lang. Pero alam natin na si Moises talaga ang kinakausap ng Diyos. At kapag nagsalita ang Diyos kay Moises, ibinababa niya ito sa kanyang mga leader. Siyempre, milyon kasi sila eh. Milyon na sila ng time na yun. Parayan natin mga 3 milyon na sila. So, hindi madali na kapag nakipag-usap ang Diyos kay Moises, ibababa naman ito sa mga leader. Para malaman ng mga leader at malaman ng buong bayan kung ano sinabi ng Diyos kay Moises. Tulad ng ginagawa natin.
Kapag mayroong mensahe ang Diyos, binababa ito sa mga leader, tapos ibinababa rin sa inyo. Para walang makapagsabi na, hindi niya alam kung ano sinabi ng Diyos. Amin po ba? Lahat nakakaalam ng utos ng Diyos. Wala rin itong pinagkaiba sa paghimagsik ni Korah, Datat, Abiram. Sa bilang 16, verse 1 hanggang verse 3. Naghimagsik, laban kay Moises si Korah, na anak ni Isar, at apo ni Kohat, na anak ni Levi. Si Korah ay galing sa lahi ni Levi, sa mga Libita. Kasama niya sa paghimagsik na ito, sina Datat at Abiram, na mga anak ni Eliab, at si On, na anak ni Pilet, na pawang buhat sa lipi ni Ruben. Ito naman si Datat at Abiram, at saka si On, ay galing sa lahi ni Ruben. Halos isang pamilya lang to sila. May kasama rin silang 250 katao, 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Sa verse 3, hinarap nila si Moises at Aaron, sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat na sa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit sa kapulungan ito? Yan ang sagot ni Abiram at Datan kay Moises at Aaron. Ito rin ay walang pag-unor sa leader. Walang pag-unor sa pinuno. Pare-parehas lang tayo. Ba't tinataas niyo yung sarili? Napansin niyo ba? Yung mga tao ito, walang utang na loob kay Moises. Alam natin from Egypt to Canaan, sinakripisyo sila ni Moises. Dumaan sila sa maraming pagsubok, dumaan sila sa maraming kababalaghan ng Diyos, tulad ng paghati ng dagat. Ngunit naka-overcome sila sa pamumuno ni Moises. At ang pangako ng Diyos, dadalhin sila sa lupang pangako. Sa lugar na walang pagkukulang, sagana sa lahat ng bagay. Ngunit, ang gusto kasi nila, madali lang makuha yung pangako. Yung masaganang lupain, ang gusto nila instant, wala silang sakripisyo. Kaya naman tumagal yun dahil sa rebellion. Paghimagsik ng mga tao sa Diyos. Pag binabasa mo yung mga bilang na yan, Deuteronomio, diyan makita yung mga mapaghimagsik. Lumalaban kay Moises. Ang lumalaban kay Moises ay lumalaban din sa Diyos. Kasi si Moises ang pinili ng Diyos na maging pinuno nila. Para pangunahan sila, para gabayan sila, para turuan sila ng kautusan ng Diyos, turuan sila ng panampalataya, turuan sila ng pag-ibig sa Diyos, turuan sila ng katapatan sa Diyos, turuan sila ng pagsunod sa utos sa Diyos. Maraming sakripisyo si Moises sa kanila, pero hindi nila nakita yon. Nabura lahat yon. Dahil mas in-entertain nila yung negatibo sa positibo. Tulad ng 14,700 katao na imbes na pakinggan ang Diyos, pakinggan si Moises, ang pinakinggan nila yung mga negatibong tao, tulad ni Korah, Datat, Abiram. Amin po ba? Kung ang Diyos sana ang kailangang pinakinggan at si Moises, hindi sana sila namatay sa salot. Amin po ba? Ang sabi nga ng Diyos, lumayo kayo dyan sa mga mapaghimagsik. Hindi sila lumayo. Bagos, naging bukas ang kanilang pandinig doon sa mga negatibo. Naging bukas ang kanilang pandinig doon sa mga negatibong salita ni Korah. Kaya, natransparan sila ng paghimagsik. Hindi man lang inabot ng isang linggo. Kinabukasan lang, may rebellion na naman. May paghimagsik na naman. Kaya naparusahan sila sa pamagitan ng salot. Imagine mo, naghambalang lang 14,700. Kisap mata lang yung salot na yun. Ganon pag nagparusahan Diyos.
yung consequence ng paglaban sa pinuno. Amen po ba? Ito yung salita na mapaghimagsik. Walang pinuno sa kanila. Pare-parehas lahat. Tanungin ko kayo, ulit, pwede ba ang simbahan na walang pinuno? Pwede ba ang isang bansa na walang pinuno? Pwede ba ang isang bayan na walang pinuno? Pwede ba ang eskwelahan ng bawat room na walang teacher? Pwede ba kahit sa maliit na pamunuan katulad ng tuda walang pinuno? Pwede? Hindi pwede. Pwede bang walang batas na sinusunod? Walang utos na sinusunod? Pwede ba? Hindi pwede. Kasi mas lalo maging magulo pag walang batas na sinusunod. Mas lalo maging magulo kapag walang sumbungan na pinuno. Amin ba? Wala mag-aayos ng problema ng mga tao. Kaya naglagay ang Diyos ng mga pinuno para pamunuan yung mga tao. Dito sa unang Samuel 16, verse 6, verse 13. Unang Samuel. Chapter 16, verse 6, verse 7. Verse 7 hanggang verse 13. Si Samuel, propeta. Inutusan ng Diyos si Samuel na propeta na pumunta kay Jesse para buhusan ng langis yung isa sa anak ni Jesse na pinili para maging hari. Na makarating na sila doon sa tahanan ni Jesse na taga Bethlehem. Nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang aking pinili. Si Yahweh ay hindi tumitingin katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang puso, sa puso tumitingin si Yahweh. So bilang isang propeta, nagkamali din siya. Kasi pagkakita niya kay Eliab, mataas, makisig. Ito na siguro yung pinili ng Diyos. Mataas, makisig. Malaki katawan, maskulado. Siguro ito na yung pinili ng Diyos. At ang sabi sa kanya ng Diyos, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin katulad ng pagtingin ng tao. Kasi ang tao tumitingin sa ganda lalaki, ganda babae. Yung tao. Sa taas at kisig, doon tumitingin ng tao. Di ba yun yung mga pinipiling requirements? Mga matataas, malaki, makisig. Pag mababa ka, pag may kapansanan ka, hindi ka pwedeng piliin. Pero ang Diyos, hindi ganon. Hindi ganon pagpili. Ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. Tinitingnan niya kung sino yung mapagpakumbaba, sino yung tapat, sino yung handang sumunod sa Kanya, sino yung may malaking pag-ibig sa Diyos. Yun yung tinitingnan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Panglabas na, anyo ang pagtingin ng tao, ngunit si Yahweh ay sa puso tumitingin. Binabasa ng Diyos ang puso ng tao bago piliin para maging pinuno. Pagkaraan ni Eliab, tinawag naman ni Jesse si Abinadab. At pagkaraan din, pinadaan nito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag naman si Sama. Ngunit hindi rin si Sama. Hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak. Nakarating sa 7 anak. Ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Naka-7 na. Walang napili doon. Kasi
Alam ng Diyos ang puso ng tao. Alam niya kung sino yung pipiliin niya para maging pinuno. Isa-isang tinawag ni JC ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang napili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si JC, meron pa ba kayong mga anak na wala rito? Meron po, ang isa yung bunso, yung pastor ng mga tupa, sagot ni JC. Yung wala daw si David yung pinakabunso. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimula ng paghandog hanggat hindi siya dumarating. Kasi hindi pwede maghandog kung hindi dumarating yung pinili ng Panginoon. Ipinasundo nga ng anak na ito ni JC at siya ay makisig na binatilyo. Malusog at maganda ang mata. Makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mata. Nangungusap yung mata. Amen. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng anointing oil. Kinuha nga ni Samuel yung sungay at sinidlan ng langis at binuhusan si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya na ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Pangwalo si David. Kaya, mapapansin natin, sinabi ni Miriam at Aaron, pare-parehas lang tayo dito. Nasa kalagitnaan natin ang Diyos, ganon din ang sagot ni Datat at Abiram, pare-parehas lang tayo. Ba't yung tinataas ang inyong sarili? Sana sila na lang pinili ng Diyos. Bakit hindi sila pinili ng Diyos? Kasi alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Si Moises ang pinili kasi mapagpakumbaba. Si David ang pinili kasi mapagpakumbaba. Amen ba? Amen. At tapat sa Diyos. May malaking pag-ibig sa Diyos. Handang sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ang Diyos nito tumitingin sa taas at kakisigan, sa ganda lalaki, ganda babae. Ang tinitingnan ng Diyos, bago piliin ka para maging Pinoy, ay ang puso ng tao. Basa na kasi ng Lord yan. Kasi alam ng Diyos na hindi madaling mamuno. Amen. Kailangan mo maging mapagpasensya bilang pinuno. Kailangan mo may malawak na pag-unawa bilang isang pinuno. Hindi ka makabuo ng isang pamunuan kung kapos ang iyong isipan. Pikon ka. Kung pikunin ka, hindi ka makabuo ng isang pamunuan. Amin mo ba? Kasi lahat titingnan mo. Lahat ang pagtingin mo, puro negatibo. Ay samantalang ikaw din naman ay negatibo. Amin mo ba? Kaya ang Diyos pumipili ng taong may mapagpakumbabang puso tulad ni Moises at ni David. Pumipili siya ng mga taong tapat sa kanya. Yung hindi siya tinatakbuhan. Yung hindi patakbuhin pinuno ang kanyang pinipili. Kasi pag pinili ka ng Diyos, patakbuhin ka, baka iwanan mo lang yung mga tupa. Amin ba? Napansin niyo ba yan? Yung mga pinagdaanan namin, hindi kami tumakbo, hindi namin kayo iniwan. Kasi nandoon yung panampalataya, nandoon yung katapatan, nandoon yung pag-ibig sa Diyos. Amin mo ba? Alam niyo na yung kwento ng buhay namin about paglilingkod sa Panginoon. Nag-umpisa sa 20-20, 20 pesos. Makatagal ka ba ng ganon? Sa mahabang panahon? Naranasan namin yung Lucky Me, kumakain kami. Mga anak na namin kumakain. Nakatingin kami mag-asawa. Nakatagal kami ng ganon. Sakit, problema, kahirapan, pero walang panunumbat sa Diyos. Amin mo ba? Naging matyaga sa pagtuturo sa mga tao, pagmamalasakit sa mga tao,
patatagin ang panampalataya ng mga tao, turuan ang mga tao ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sana sila na lang ang pinili ng Diyos. Pero ba't hindi sila pinili ng Diyos? Si Miriam at Aaron, si Korah, Datat at Abiram. Ba't hindi sila pinili ng Diyos? Si On. Kasi alam ng Diyos yung mga puso nila. Kailangan sa may malawak na pangunawa. Pasensya. Karunungan. Matatag na panampalataya. Amen po ba? Kasi alam ng Diyos, hindi madaling mamuno. Ang bawat tao, iba't ibang ugali, iba't ibang karakter. Amen po ba? Kapag hindi malawak ang pasensya mo dyan, mawalan ka ng tao. Kaya tandaan niyo, ang inyong pakinggan ang salita ng Diyos. Ang inyong pakinggan ang salitang ipinapangaral sa inyo. Huwag niyong pakinggan yung mga negatibong narinig ninyo. Amen po ba? Ang tingnan niyo yung nangangalaga sa inyo, yung nagmamalasakit sa inyo. Huwag kayong madaling makinig ng mga negatibong salita. Kaya si David yung pinili. At hindi yung 7 niyang kapatid. Kasi alam ng Diyos kung ano yung puso ni David. Dito sa unang Samuel chapter 23, verse 14, verse 16, verse 15. 1 Samuel 23, verse 14, verse 15. Alam niyo ba nung si David ay nagsimula sa pagbabantay ng tupa? Ang alaga na tupa ng kanyang tatay? Hanggang sa mapatay niya si Goliath? At si David ay kaliwat kanan ang labanan sa mga Pelisteo at nagtagumpay siya. Ang mga kababayan sa Israel, nung umawit sila sa Diyos, ang sabi nila, tamang-tama na si Saul ay napadaan. Ang pinatay ni Saul ay libo-libo. Yung pinatay ni David ay laksa-laksa. Mas marami yung kay David. Nung mapakinggan ito ni Saul, nagsimula yung kanyang selos kay David. Na parang sinasabi ng mga kababayan sa Israel, parang si David yung hari kasi laksa-laksa yung kanyang pinatay. Kay Saul, libo-libo lang. Doon nag-umpisa yung kanyang selos. Doon nag-umpisa yung kanyang negatibo kay David. Doon nag-umpisa yung kanyang pangit na paugali. Inggit, pagpatay sa mga pari. Selos, inggit, pagpatay. Lagi niyang sinisipat si David para patayin. Ang sabi dito, si David ay nagtago sa ilang ng maburol na lugar ng Sip. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. Natili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya ay talagang gustong patayin ni Saul. Ikaw ba naman araw-araw kang hanapin ng hari? Araw-araw ha. Mahirap magtago sa hari. Amen ba? Ngayon, mahirap ka magtago pag may kasalanan ka. Mahuhuli ka. Mahirap pagtaguan ng hari. Kasi maraming kakilala yun. Sa araw-araw na hinahanap si David para patayin. Nandun din yung pangamba ni David. Sapagkat alam niyang talagang gusto siyang
patayin ni Saul. Dahil sa inggit, selos, pagpatay sa mga pari. At yung pinakaunang kaso ni Saul, yung pag-iimbot. Pagkuha ng mga bagay na dapat ay para sa Diyos. Yung may kapo, maubasa ng kanyang mga kababayan, inaagaw niya ito at binibigay niya sa mga tauhan niya sa palasyo. Pinapalakas siya ang tao sa pamamagitan ng mga regalo. Ngunit sa Diyos ay mahinang-mahina siya. Amin po ba? Mayroong gano'n, nagpapalakas sa tao, ngunit sa Diyos hindi malakas. Imbes na sa Diyos magpapalakas, sa tao nagpapalakas si Saul. Amin po ba? Yung mga ubasa ng kanyang mga kababayan, inaagaw niya at binibigay sa mga tao sa palasyo. Nagpapalakas sa mga tao. Nagugustuhan ba ng Diyos ang pag-iimbot? Ang pag-iimbot ay isang makasalanang gawa. Tulad ng ng itinuturo natin na ikapo lang, ano yung kinagalit ng Diyos? Ikapo at handog. Yun yung pinag-imbutan ng mga tao sa Malakay 3:8. Minsan, ikapo, tayo na ikapo. Hindi natin sinasama yung handog. Dapat para sa ating binabayaran yun. Kasi para may curse yun. Doon sa mga nagtulang giving, isama nyo yung ikapo at paghandog. Kasi yan yung curse nila eh. Doon sila sinumpa ng Diyos. Kasi yun yung pinag-imbutan ng mga tao. Hindi nila ibinalik sa Diyos. Hindi nila dinala sa templo. Amin mo ba? Yun yung kasalanan sa Malakay 3:8 at sa Malakay 3:9, nandun yung curse. Yung sumpa. Kasi kapot paghandog, para yan sa Diyos, hindi yan para sa tao. Kaya sabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo. Dapat malinaw sa atin yung revelasyong yun. Bumalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo. Sabi ng Diyos. Doon din sa talatang yun. Hindi yan nababase sa laki ng income o ng pinansyal. Kahit maliit lang yan, kapag nandun yung iyong pagtatapat sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. So araw-araw hinahanap si David. Gustong patayin ni Saul na hari ng Israel. Alam niyo si Saul, tinanggal na siya bilang hari. Nung pahiran si David ng anointing oil, si David na po yung pinalit sa kanya. At itinakwil na si Saul dahil sa pag-iimbot. Kaya, siyempre hari ang mahanap sa'yo. Nandun yung kaba mo, pangamba mo, baka mahuli ka. Ay si Saul pa naman, pag naglalakad yun para hanapin si David 3,000 kawal lagi ang kasama, mga magigiting sa Israel na kawal, kasama niya lagi, 3,000. Isang tao lang hinahanap, 3,000 ang humahanap. Amin mo ba? Isang tao lang hinahanap, 3,000 kawal ang kasama sa paghahanap para patayin si David. Dito sa 1 Samuel, chapter 24, verse 4 hanggang verse 6. Chapter 24, verse 4, verse 6. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibigay sa iyo ang iyong kaaway at maaari mo nang gawin sa kanya ang gusto mo. Dito pumasok si David sa kuweba. Si David nandoon sa loob. Nagtatago ay Saul at pumasok doon si Saul. Dahang-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa na niya ito, inuusig siya ng kanyang budhi. Kapag malinis talaga ang puso mo pag nagkasala ka, may pag-uusig sa budhi. O pag ikaw ay makasalanan, manhid ka na.
inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. So inudyukan na siya ng kanyang mga tauhan, patayin mo na. Pagkataon mo na yan, niloob ng Diyos na mahulog sa kamay mo ang iyong kaaway. Bakit pinutol niya yung laylayan ng kasuotan ni Saul? Ano ba yung motive ni David? Kung babasahin mo parang kapag wala kang revelasyon, hindi mo makita. Pinutol niya ito para ebidensya na pwede niyang patayin si Saul. Ngunit hindi niya pinatay. Kasi wala talaga siyang balak na masama kay Saul. Kahit araw-araw sa inuusig, kahit binabalak siyang patay, hindi siya nagkaroon ng tampo, sama na loob, galit kay Saul. Pinutol niya yun para ebidensya na nakalapit siya kay Saul. Ngunit hindi niya pinatay si Saul. Amin ba? Ipapakita niya yung kay Saul. Pag binabasa niya yung karugtong noon. Ebidensya yun na nakalapit siya kay Saul. Ngunit ipinakita niya na wala siyang balak na masama kay Saul. Nalaslas ko na yan. Pwede ko nalaslasin yung katawan mo. Amin mo ba? Pinutol niya yung laylayan ng kasuotan ni Saul na hari. Ngunit ipinakita yung bilang ebidensya na wala talaga siyang masamang balak kay Saul. Hindi siya nagtampo, nagkaroon ng galit, ng hinanakit, ng pag-rebuild sa kanyang hari. Dahil nga sa malinis sa kanyang puso. Ebidensya yon na nakalapit siya kay Saul, na hindi alam ni Saul. Dahil ipapakita niya ito kay Saul, na nakalapit ako sa iyo, pwede na kitang saksakin. Pwede na kitang patayin nung time na yun. Ngunit hindi niya ginawa kasi malinis nga yung kanyang budhi. Ebidensya na wala siyang balak na masama kay Saul. Kung ipakita niya, nakalapit ako sa iyo, pwede ko lang gawin ang gusto ko. Ngunit hindi ko ginawa yung masama laban sa iyo. Amen. Nandun yung pagpapakumbaba ni Saul. Pag-honor sa Diyos, pag-honor kay Saul. Kahit wala na si Saul sa paging hari, dahil itinakwil na siya ng Diyos. Amen. Kita yung paging humble ni David. Kung bakit siya pinili ng Diyos. Kung bakit siya pinili ng Diyos, kasi nandun yung kanyang takot sa Diyos. Pagkilala sa autoridad ng Diyos, sa autoridad ni Saul. Amin ba? Yan yung rason kung bakit pinili siya ng Diyos at ginawang hari sa Israel. Yung pag-ibig niya sa Diyos, katapatan sa Diyos, pagkatakot sa Diyos. Amen? Yun yung nakita ng Diyos kay David. Walang kunting paghigante. Walang kunting galit kay Saul. Samuel, 1 Samuel 26, verse 7, verse 9. Unang Samuel, chapter 26, verse 7, verse 9. Kinaumagahan, kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Pinasok nila yung kampo ni Saul. Dinatnan nilang tulog na tulog at napapalagiran ni Abner at ang buong hukbo ng Israel si Saul. Yung si Abner yun yung kanang kamay ni Saul at napapalibutan siya ng buong hukbo. Napasok nila yun. At ang sibat ito yung nakatusok sa gawing ulunan ni Saul. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan, sabi ni Abisai, hindi na kailangang ulitin pa. Ano sabi ni David? When sinabi ni David, huwag mong gawin yan. Malaking kasalanan ang pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Hindi pa rin niya pinatay. 2 beses na nagkaroon ng pagkataon makalapit kay Saul. Ang ginawa na lang niya, inuha yung sibat ni Saul at inuman ng tubig. Yun naman ang ebidensya ni David na nakalapit siya kay Saul. Yung sibat at inuman ng tubig. Yan yung isang patunay na
wala akong masamang balak sa'yo. Nakalapit ako sa'yo. Nakuha ko ang sibat mo na nakatusok sa ulunan mo at inuman ng tubig. Hindi kita ginalaw. Amin ba? Kailangan may ebidensya sa lagi na napatuloy na nakalapit ako sa iyo. Tulad na nalaslas niya yung kasuotan ng Saul sa likod. Na wala akong balak na masama sa iyo. Kahit masama, ang balak mo sa akin, kahit araw-araw mo ako hinahanap, kahit gusto mo akong patayin, wala akong pag-rebelde sa iyo. Amin mo ba? Ay yung mga tao ngayon, kunting sawayin mo lang, papayuhan mo lang ng tamang pagpayo, iba na interpretasyon. Amin mo ba? Kunting masaling mo lang yung pride, nandoon na yung paghihimagsik. Walang pagpapakumbaba. Sana sila na lang pinili ng Diyos para walang matira sa tao. Amin mo ba? Kasi pag ano yung puso mo, hindi ka pwede maging pinuno. Sinabi ni David, huwag mong gawin yan. Malaking kasalanan ang pagbuhatan ng kamay, ang haring pinili ni Yahweh. Dalawang bisa na kataon na makalapit kay Saul, ngunit wala siyang ginawang masama kay Saul. Amin ba? Kaya si David ay lalong itinaas ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Dahil sa kanyang mapagpakumbabang puso, tulad ni Moises. Siya'y karapat-dapat na maging hari. May mapagpakumbabang puso, may karunungan, mapagpasensya, hindi madaling magkaroon ng sama ng loob, hindi madaling magkaroon ng tampo, hindi madaling magkaroon ng rebellion sa puso. Kasi ikaw ba naman, araw-araw kang hanapin at gustong patayin eh. Parang kaaway mo na si Saul. Ngunit hindi niya ipinakita yung kanyang paglaban sa hari. Kahit inalis na ng Diyos si Saul sa pagiging hari, nandun pa rin yung pag-honor niya. Amin pa ba? Sa puso ni David, ay lagi na doon yung pagpapakumbaba. Ikaw kaya, araw-araw kang hanapin at gustong patayin. Ano isipin mo sa humahanap sa'yo? Magiganti na lang ako. Yung nagbabanta lang eh. Napatayin eh. Inuubos niya eh. Pinatay niya lahat eh. Amin pa ba? Binantaan lang siya napatayin. Pinatay niya lahat. Banta pa lang yun ha. Gaano kasama ang tao? Sila yung pinili ng Diyos kasi may mabuting kalooban. Mayroong mabuting puso. Si Moises at si David. Yun yung mga karapat-dapat na maging pinuno. Yung minumura mo yung pinuno mo, parang ang Diyos minura mo. Exodus 22 verse 18. Mabilis ang consequence noon. Mabilis ang parusa doon. Kasi parang ang Diyos ang nilapastangan mo doon. Gawa 23 verse 5, na yung katimbang na talata eh. Chapter at saka verse. Sabi ni Pablo, masamang magsalita ng laban sa mga pinuno. Kahit hindi tama ginagawa nila, huwag mong gayahin yung hindi tama na ginagawa nila. Ano ba, yung pinuno natin masama ginagawa, huwag mong tularan. Ba't mo naman tularan yung masamang gawa? Basta na mahalaga, sumusunod ka sa Diyos. Amin po ba? Mahalaga, sumusunod ka sa Diyos. Kapag talagang tama naman talaga ang puso mo, hindi ka magkaroon ng rebellion. Kasi naintindihan mo yung utos ng Diyos eh. Naintindihan mo yung salita ng Diyos. Amin ba ba?
Kapag may matibay ka na pananalig sa Diyos, may matibay ka na pananalig sa Diyos, hindi ka maapektuhan ng negatibo. Niwala ba kayo doon? Kapag nakatuon ka sa Diyos, nakasentro ka sa Diyos, hindi ka maapektuhan ng negatibo. Kasi nakasentro ka sa Diyos. Alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo yung mga kautusan ng Diyos. Santiago chapter 4 verse 6. Santiago chapter 4 verse 6. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala. Nagbigay daw po ng higit na pagpapala ang Diyos. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Sinasabi ng kasulatan, ang Diyos laban sa mapagmataas. Kasi mapagmataas, diablo yan. Palalo. Napagimagsik. Ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Pinagpapala ng Diyos yung mapagpakumbaba. Tulad ni Moises, tulad ni David, mayroong pusong mapagpakumbaba. Lalong pinagpapala ng Diyos yung mapagpakumbaba. Amin pa ba? Ay huwag tayong madaling magalit. Huwag tayong madaling magtampo. Ang tingnan natin yung mabuting ginagawa sa atin. Ang tingnan natin yung sakripisyo ng ating pinuno. Ang tingnan natin yung tinuturuan tayo ng panampalataya, tinuturuan tayo ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tinuturuan tayo ng pagtatapat sa Diyos. Tinuturuan tayo ng pagsunod sa Diyos. Amin pa ba? Tinuturuan tayong mahalin natin ang Diyos. Huwag tayo maapektuhan ng negatibo. Mas tingnan pa rin natin yung ating pinuno. Amen. Yung sakripisyo. Mula nung bata pa tayo sa panampalataya, hanggang sa tayo tumanda sa panampalataya. Yun yung tingnan natin doon. Amen pa ba? Amen. Hindi madaling maging pinuno. Hindi madaling magtiis, magsakripisyo. Yung ikaw na lang na tatay at nanay, may mga anak, hindi madaling maging tatay at nanay. Madali ba? Madali bang maging tatay at nanay? Mula pagsilang hanggang sa paglaki, madali bang mag-alaga? Ay tinuturo sa Ephesians chapter 6, mga anak, sundin nyo inyong ama't ina. May paggalang, sundin at ama't ina at may paggalang, at may pangako. Gaganda ang buhay mo, at hahabang buhay mo sa lupa. Yan yung pangako. Kapag hindi sumunod, ano mangyari? May consequence yan sa mga anak. Maaring iiksi ang buhay mo kasi ang pangako, gaganda ang buhay mo at hahaba ang buhay mo. Mapalad ka nga, may tatay ka at nanay. Amin ba ba? Sino mapalad? Yung may tatay at nanay o walang tatay at nanay? Mapalad yung may magulang. Kapag malaki na, bara-bara na. Hindi mo na mapagsabihan. Hindi mo na mapayuhan. Magaling na sa magulang. Mas marunong pa sa magulang. Wala nang pinapakinggan. Hindi hahaba ang buhay mo. Iiksi ang buhay mo kasi ang pangako, gaganda ang buhay mo at hahaba ang buhay mo pag sumunod ka sa ama't ina mo. Yan ang tinuturo ng Biblia para sa mga anak. Dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 12, verse 13. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, verse 13. Mga kapatid, ipinakiusap namin sa inyo na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap at namamahala at nagturo sa inyo. Ano sabi? Ang tinatawagan, mga kapatid, spiritual ito. Yung mga manampalataya
sa taga-Tesalonica at maging sa atin. Dapat yung aral na ito ay para sa atin. Mga kapatid, ipinakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa inyo. Sino ba yung nagpapakahirap sa inyo? Sa pagtuturo sa inyo. Sino ba nagpapakahirap sa inyo? Namamahala. Sino ba namamahala sa inyo? Turuan nyo sino namamahala sa inyo. May mga daliri ba kayo? Ituruan nyo kung sino namamahala sa inyo. Yung may mga daliri, turo. At nagtuturo sa inyo. Sino ba nagtuturo sa inyo? Turo kamay. Ayan, namamahala at nagtuturo. Alang-alang sa Panginoon. Alang-alaw daw sa Panginoon, sa Diyos. Pag-ukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Ano ibigay natin? Paggalang at pag-ibig. Dahil sa kanilang gawain. Ano ba kanilang gawain? Ito yung turuan kayo ng salita ng Diyos. Pag-ukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Yung mga sakripisyo. Amin pa ba? Yun ang itinuturo ng Diyos. Yung paggalang sa mga nagpapakahirap, namamahala at tuturo sa inyo, alang-alang sa pag-ukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Yan itinuturo ng Diyos sa mga tao. At ito sa Hebreo 13 verse 17. Hebreo 13, 17. Spiritual ito, pang simbahan nito. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Ano sabi? Pasakop at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sino ba namamahala sa inyo? Turo ngayon kamay nyo. Kung may kamay ka, kung nakaintindi ka, sino ba namamahala sa inyo? Ano, sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo. Sino ba nangangalaga sa inyo? Sa inyong kaluluwa. Nagpupuyat. At managot sila sa Diyos sa gawain ito. So yung mga namamahala, may pananagutan pala sa Diyos. Mabigat na pananagutan. Hindi sa tao managot, sa Diyos managot. Sagutin kayo sa Diyos ng namamahala. Kung sila susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kalang tungkulin kung may pagsunod. Kung hindi, sila yung mamigati at hindi ito mapapabuti sa inyo. Kapag hindi ka sumunod, may kapigatian. At hindi mapapabuti kayo. May consequence din. Ang salitang hindi mapapabuti, mayroong consequence. Kung hindi man ngayon, baka sa 1 taon, baka sa pangalawang taon, baka sa pang-3 taon, mag-aani ka ng consequence. Ang kailangan magsisi at magpakumbaba para magkaroon ng kapatawaran ng Diyos sa kasalanan ng tao. Amin ba ba? Kapag walang pagsisisi, tuloy-tuloy ang paghihimagsik, tuloy-tuloy ang rebellion, maging katulad ka ni Korah, Datat Abiram, ni Miriam, na mayroong consequence sa hindi pag-unor sa mga pinuno. Hindi mo pagsunod sa Diyos na pag-unor sa iyong pinuno. May mga consequence yan eh. Kasi inilagay ng Diyos ang pinuno para pangunahan ka, gabayan ka, turuan ka. Turuan ka ng panampalataya, turuan ka ng maglingkod sa Diyos, turuan ka mahalin mo ang Diyos, turuan ka ng pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? May mga consequence yan. Kapag tuloy-tuloy ang rebellion, walang pagpakumbaba, walang pagsisisi, kapag tuloy-tuloy ang paghimagsik, tuloy-tuloy yung pagsalita mo ng laban sa pinuno mo, tandaan po natin, may mga consequence yan. Amen. Amen pa ba? Tulad ni Miriam at Aaron na nagsalita ng laban kay Moises. Korah, Datat, Abiram, na nagsalita laban kay Moises. Karang, pag nagsalita ka ng laban sa pinuno mo, parang ang Diyos pinagsabihan mo.
parang ang Diyos ang nilalabanan mo. Kasi ang Diyos naglagay sa kanila. Amin mo ba? Nilagay sila para pamunuan ka. Gabayan ka. Isakripisyo ka. Yan ang bahagi ng mga namumuno. At kapag pinagsabihan mo sila ng masama, ubad, na salita, sa Diyos ka mananagot. Ang sabi nga ng Biblia sa Roma 12, huwag kayong magiganti. Tayo daw mga tao, huwag tayong magiganti. Ang Diyos ang gaganti. Nakasulat yan, ang Diyos ang gaganti. Tayo, tinuruan tayo magpakumbaba. Tinuruan tayo huwag magiganti. Nasa Diyos ang paghiganti. Mabigat ang Diyos ang maghiganti sa iyo. Amin ba? Amen. Kasi tayo naman ay kailangan magkaroon ng humble na puso, mapagpakumbabang puso. Ang ginagawa natin, magpatira pa, ipanalangin ang mga tao. Yan yung gawain ng pinuno. Lumuhod, manalangin sa Diyos, ihingi ng tawad. Pero tanda natin, kapag hindi talaga sila nagsisi, sa lang negatibong sinasabi, sa lang mga pinuno, mayroong konsekwensya. Amen. Kailangan ng pagsisisi, tandaan natin yan. Kailangan natin magpakumbaba. Talagang mag-aani yun ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kasi pinagsabihan mo ng hindi maganda yung pinuno. Parang ang Diyos na rin pinagsabihan mo. Bawat pinuno, ang Diyos ang naglagay. Amin mo ba? Niwala ba kayo doon? Na walang pinuno na hindi ang Diyos ang naglagay? Roma chapter 13. Bawat pinuno, ang Diyos ang naglagay. Kahit na yung hari ng Ehipto, na masamang hari, ang sabi ng Roma, ang Diyos pa naglagay sa kanya. Walang aksidente. Masamang hari yun ha. Baka sabihin nyo, masama yan, hindi ang Diyos ang naglagay. Ang Diyos pa naglagay ng pamunuan. Kasi ang Diyos ang pumipili ng pinuno. Kasi nga, yung tao, kapag nailagay na ng Diyos yan, pinababayaan na siya ng Diyos. Sinusubok ng Diyos ang kanyang puso. Basta't ang mahalaga, alam mo ang utos ng Diyos. Marami kang mababasang ganun at chapter talata sa Biblia na pinabayaan sila ng Diyos kung talagang susundin nila ang utos ng Diyos o hindi. Nandun, sinusubok ka pa rin ng Diyos. Kung talagang susunod ka o hindi. Amin ba? Minsan, habang gumagawa ang tao, para bagang hindi na nakikialam ang Diyos. Kasi sinusubok niya ang tao kung talagang susunod o hindi. Ang mahalaga, tulad ni Saul, kahit hindi ang Diyos ang pumili sa kanya, tao pumili kay Saul, pinagbigyan pa rin Saul, baka sakali magbago. Amin ba ba? Binigyan pa rin siya ng pagkataon na maging hari. Doon nauso yung tao na pumipili, hindi na ang Diyos. Pero sa original talaga, ang Diyos talaga pumipili. Kasi siya nakakaalam ng puso ng tao. Sa panahon natin ngayon, kung hindi man ang Diyos ang pumili, maaaring nabayaran ng mga tao. Sabi ng Bible, huwag kayong tatanggap ng suhol. Kasi bad yun. Sabi naman ng sanlibutan, tanggapin mo. Nasa iyon, sa konsensya mo. Kasi sayang, pag hindi mo tinanggap, pupunta lang din yun sa walang kabuluhan. Nasa iyo yan. Pag sabi ng Diyos, huwag kang magpasuhol. Kasi masama, parang ibininta mo yung iyong sarili. Ang sabi ng tao, sayang yan. Sa ibang lugar, magkano isang tao? 30,000, 20,000, 5,000, isang buto. Nasa iyo yan.
Pero may pauna na po ang Diyos. Masama yan. Kaya ako, pwede akong manghingi ng mga upuan. Pag hindi ko ginagawa, bakit? May panampalataya ko. Pwede tayo mag-produce ng ating sarili sa pagtulong-tulong natin. Amin ba? Malimit ko yan sila nakakausap. Dahil kami kasamahan ng mga pastor, lagi silang nandun sa pagtitipon namin. Ayaw kong i-garantiya kayo. Basta nandoon yung iyong katapatan sa Diyos. Pwede naman tayo magpunta ng upuan, di ba? Sa pagtulong-tulong natin. Nasa atin na po yun. Sabi ng Bible, bawat isa'y dapat magbigay. Hindi ko muna nagbigay na yung lalaki, hindi na magbigay ang babae, hindi na magbigay ang mga anak. Bawat isa. Kaya nga kami sa Latin Building, kaming dalawa. Ako yung weekly ko dyan, 50 pesos ang weekly ko. Walang limit. Minsan 100. Pero pinaka-limit ko 50 pesos isang linggo ko. Siya ganun din. 7 anak namin, 2 apo namin. Sabi ko, ipundasyon mo na yan. Turuan natin yung ating pamilya para may bahagi sila pagdating ng huling araw. Hindi lang masasabi na, wala kaming pakialam, wala kaming bahagi dyan. Meron tayong bahagi lahat. Kahit na yung mga apo niya maliit, ipundasyon nyo. Yan yung revelasyon na magbigay ang isa, bawat isa, ayon sa pasya ng puso. Kasi mabuting aral yan ng Panginoon. Na tinuturuan mo yung pamilya mo na magpundasyon sa simbahan. Kung talagang pamilya ka, malibang hindi mo kinikilala na pamilya ka ng simbahan. Pag kinikilala mo na pamilya ka, paglalaanan mo yon. Amin pa ba? Ilaan mo sarili mo, ilaan mo pamilya mo. Pagdating ng huling araw, anak, may bahagi ka dyan ng pundasyon sa lupa. Kasi sabi ko, 5 years to 6 years. Sabi nila, 5 years na to. Kulang yung 5 years na yun. Depende pa rin sa pagtitipon natin yun. Amin ba? Depende pa rin kung nakipag-isa kayo. Maka 5 years to 6 years, makapagpunta tayo ng lupa. Depende pa yan sa pagtitipon natin. Kung hindi kayo makipag-isa, hindi natin magawa yun. Po kung makipag-isa kayo, maaari natin magawa. Yung sa door of faith nga, yung isang taon nila, kulang-kulang 2 milyon. 10 yun, ha? Pero may nagbibigay ng 100 o higit pa. Kasi nakatipo ng kulang-kulang 10,000 na lang kulang para mag 2 milyon sa loob ng 1 taon. Kaya diba, 5 years. 6 years. Depende pa rin sa pagtitipon natin. Depende pa rin sa pakipag-isa nyo. Kung bukas ang isip mo, bukas ang puso mo, sa bagay na itinuturo sa iyo, para sa kalalago natin. Amin pa ba? Depende yan sa tao. Mayroong taong nakikinig o hindi sumusunod. Tandaan pa natin, yung kasama lang dyan sa prayer natin, yung mga nag-ikapo, naghahandog, nagpe-pledge, naglalabgip. Nagbibigay sa mission. Sana kasama kayo dyan sa mga panalangin yan. Magkaisa tayo lagi. Magkasama, magkatuwang. Mahalaga ng revelasyon. Yan ang revelasyon sa akin noong nakarang mga buwan. Magkaisa, magkasama, magkatuwang. Kasi isang pamilya tayo. Tayo pamilya ng Diyos. Tayo iglesia ng Diyos. Amen ba ba? Amen ba ba? Tayo yung katawan ng Panginoon. Ibig sabihin ng iglesia, katawan ng Panginoon. Kapulungan. Ang unang iglesia, yung sa ilang na yun, yung dala ni Moises. Sabi ng Bible, yun ang unang iglesia ng Diyos.
Kaya lang ang naging problema doon, yung mga tao na wala ang kanilang panampalataya, naging matigas ang kanilang mga puso. Kaya sa unang Korinto, chapter 10, may tinuklaw ng ahas na makamandag, may pinatay na maanghel na mamumuksa, may sinalot dahil sa paghimagsik sa kanilang leader. Mababasa niyo sa unang Korinto, chapter 10, may tinuklaw ng ahas na makamandag. 1,000 po yun. Yun ang mamatay. Kasi milyon-milyon na sila eh. Pinatay ng mga anghel na mamumuksa, sinalot, dahil sa paghimagsik sa kanilang pinuno. Sa paghimagsik sa Diyos. Amin po ba? Ay iwasan nyo na magkaroon kayo ng pagsalita ng laban sa inyong pinuno. Kasi narinig tayo ng Panginoon. Amin po ba? Kung magsalita mo kayo yung positibo, mas gusto ng Diyos yung positibo. Kasi yan yung ginagamit sa'yo para isakripisyo ka, turuan ka, patatagin ka, palakasin ka. Amen po ba? Amen! Mula nung ikaw'y mamulat sa pagiging espiritual, parang pagsilang ng sanggol, nandun na yung pagtsatsaga sa'yo. Kung kayo pinupuntahan ng mga leader, ino-orient namin yan. Amen. Kailangan tayo maging matyaga sa mga tao. Amen po ba? Huwag natin pabayaan yung mga tao. Alagaan nyo ang mga tao. Patatagin nyo ang panampalataya ng mga tao. Turuan nyo maigi ang salita ng Diyos sa mga tao. Walang kulang sa atin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at aawit tayo sa ating Diyos na buhay. Huwag niyong tularan si Kora, Datat at Abiram. Si On, nag-rebelde din, pero hindi sila balita. Baka nagkaroon sila ng repentance. Hindi sila pasama doon sa sinasabing naparusahan. Si On, na anak ni Pilate. Si Miriam, na nag-aani agad ng consequence dahil sa masamang salita kay Moises. Maging tulad tayo ni Moises, mapagpakumbaba. Maging tulad tayo ni David, mapagpakumbaba. Kahit araw-araw na gustong patay ni Saul, hindi malang nagkaroon ng hinanakit kay Saul. Bagkus, kumuha siya ng mga ebidensya, yung laylayan ng damit ni Saul, yung sibat at saka inuman ng tubig, para ebidensya na nakalapit siya kay Saul. Ngunit wala siyang balak na masama kay Saul. Kasi ang mindset ni Saul, dahil tinutugin si David, mayroon ding paglaban sa kanya si David. Pero pinatunayan ni David na wala siyang galit kay Saul. Sa pamamagitan ng mga ebidensya na kanyang kinuha kay Saul, yung paglaslas sa damit, sibat at inumin, para sabihin, nakalapit ako sa iyo, dapat pinatay na kita. O hindi kita pinatay dahil nandun yung pagrespeto ko sa Diyos at saka sa iyo. Amen po ba? Dapat maging David tayo. Humble. Kaya sabi ng Santiago chapter 4 verse 6, ang Diyos laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang maging mapagpakumbaba. Walang kakwenta-kwenta ang tao nagrebelde. Dahil ang tao makalaman. Kapos sa pag-unawa. Hindi matibay ang pananalig sa Diyos. Kaya gano'n nangyari yung gano'n. Nakinig sa mga intriga ng hindi manampalataya. Kapag biling ko sa inyo, kapag kayo makinig kayo, kapag malapit sa inyo yung mga nag-intriga ng hindi tama sa mga namumuno ng simbahan, huwag niyong pakinggan. Huwag niyong pasok sa puso niyo. Huwag niyong tanggapin sa tainga niyo. Huwag niyong pasok sa puso. Kahit nakikinig kayo, huwag kayong magpa-apekto. Kasi kung totoo yung pananalig sa Diyos, hindi ka maapektuhan nun. Amin ba ba? Kasi may mga pamilya tayo na hindi manampalataya. Alam niyo ba, lahat ng mga tao na gumagawa ng mabuti, kahit mabuti ginagawa na, may kalaban pa rin.
Pansin nyo sa social media? Lahat ng gumagawa ng mabuti, may kalaban pa rin. Hindi naging kontento ang tao. Mas tinitingnan nila yung negatibo kaysa positibo na ginagawa mo. Tingnan yung mga gumagawa ng katapatan. Mayroon pa rin kaaway. Amin pa ba? Yung mga taong gumagawa ng tama, mayroon pa rin kaaway. Kasi ang tao, ang tinitingnan yung negatibo. Hindi nila tinitingnan yung mga ginagawa na mabuti ng mga tao, kundi ang tinitingnan nila yung negatibo. Ikaw kaya mamuno? Baka mas lalong maraming masasabi ang tao sa iyo. Amin pa ba? Ano ba, bansa pa mo, laki-laki nun. Hindi lahat ng tao maabot mo. Hindi naman lahat ng tao lagi mong bigyan ng pera. Maging tamad ang tao. Ang tao, turuan mo magkaroon ng trabaho. Magkaroon ng pagkakitaan. Hindi madaling sagutin mong libre lahat ng college. Buong bansa yun. Hindi madaling pababain yung presyo ng mga bilihin. Madali lang ipangako yun. Pero hindi madaling gawin. Amen. Huwag nyo lang tingnan yung negatibo. Tingnan nyo lang yung mga ginagawa din na mabuti ng isang namumuno. Hindi madaling mamuno. Tulad sa amin, hindi madaling mamuno. Hindi madaling pamunuan kayo. Kung kami man ay magkasala, hindi yun nakasalanan nyo. Ang mahalaga, sumusunod kayo sa Diyos. Huwag nyo lang gayahin yung masamang ginagawa ng mga pinuno. Hindi kayo madadamay doon. Amen po ba? Ang mas mahalaga, sumusunod ka sa Diyos. Wala kang kaso sa Diyos. Wala kang problema sa Diyos. Pakinggan nyo may inaaral sa inyo kasi ang negatibo, madali lang yan mag-impluensya. Tulad ng 14,700. Na imbis na ang pakinggan na ang Diyos, pakinggan na si Moises, ang pinakinggan nila, yung negatibo. Napahamak tuloy sila. Sinalot sila. Amin mo ba? Piliin nyo yung mabuti. Mas pakinggan nyo yung nagtuturo sa inyo ng panampalataya. Nagtuturo sa inyo na mahalin nyo ang Diyos. Nagtuturo sa inyo ng katapatan. Nagtuturo sa inyo ng paglago ninyo. Nagtuturo sa inyo ng sundin nyo ang utos. Mas pakinggan nyo yun. Kaysa negatibo. Amen ba? Maraming kalat na negatibo ngayon. Purihin ang Panginoon sa mga ito. Tayo po ay awit sa Lord. Ang dalangin ko sa Diyos na kayo tumatag. Maranasan niyo lagi ang pag-ibig ng Diyos. Maranasan niyo lagi ang kagalakan ng Panginoon. Maranasan niyo lagi yung kapayapaan sa isip at puso. Maranasan niyo yung kagalingan sa inyong kaluluwa. Maranasan niyo lagi himala ng Diyos sa inyong buhay.
Lagi nyo ma-encounter si Lord. Alam ba, ma-encounter mo, Lord, kung humble ka, mapagpakumbaba ka lagi. Laging malinis ang iyong mata, malinis ang iyong isip, malinis ang iyong puso. Malinis ang iyong kamay. Ipalinis mo lagi sa dugo yan ng kordero. Revelation 12:11, dugo ng pagtagumpay sa diablo. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, tayong lahat ay pinili ng Diyos Ama. Pinaging banal ng Espiritu, maging masunurin kay Kristo, maging malinis sa dugo ni Jesus. Alam nyo na yung ano ipapalinis nyo. Huwag mo yan na marumi ang mata mo, marumi ang isip mo, marumi ang puso mo, marumi ang kamay mo. Kasi mga bara yan, hadlang yan. Gaano man kalaki ang kasalanan ng tao, ang Diyos ay kaya mo patawad. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos, tapat ang Diyos at banal ang Diyos, matuwid ang Diyos na tayo patatawarin sa ating mga pagkakamali at kasalanan sa Kanya. Tapat at matuwid ang Diyos. Handa siya magpatawad. Gaano man kalaki ang ating kasalanan. Huwag kang mapadaan sa diablo. Nasabi mo hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. Ang Diyos ay kaya mong patawad. Kapag may pag-amin. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 24, pinasa ni Jesus sa krus ang kasalanan natin upang tuluyan natin iwanan ng pagkasala. Ibig sabihin mag-repent tayo. Tuloy ang iwanan ng pagkasala. Mamuhay sa kalooban ng Diyos. Tayo gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. Gumaling tayo sa pamamagitan ng kanyang sugat. Yun din na nakasulat sa Isaiah 53 verse 5. 1 Peter chapter 2 verse 24. Ikilim natin na magaling tayo, pinagaling tayo sa pamamagitan ng kanyang sugat. Walang ibang desire ang puso ko. Mapabuti kayong lahat. Mapabuti tayo kapag sumunod tayo sa ating Diyos na buhay. Tumatag kayo sa inyong panampalataya. Magkaroon kayo ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Magkaroon kayo ng tunay na pagsunod sa salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng tunay na katapatan sa Diyos. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Purihin ka, Lord, sa umagang ito. Napakabuti ng iyong aral para bigyan kaming babala na huwag maghimagsik, huwag maging rebellion. Bagkos magpakumbaba tulad ni Moises, tulad ni David. Laging magpatirapa. Laging hingi ng tawad ang kasalanan ng mga mapaghimagsik. Baka sakaling liwanagan ng Diyos ang kanilang isip at puso. Walang paghiganti. Dahil sabi sa Roma, chapter 12, huwag kayong maghiganti mga anak ng Diyos. Dahil nasusulat sa Diyos ang paghiganti. Lagi natin ipag-pray ang mga tao na magbalik loob sa Diyos. Yan yung ating pinakabahagi. Hindi tayo tinuruan ng Lord maghiganti. Tayo ay binigyan ng Lord ng karunungan, kaalaman. Kung ang Diyos, kahit pinatay, pinahirapan, pinako, hinagupit, wala siyang inisip kundi ihingi ng tawad sa Diyos ang kasalanan ng mga tao na pumatay sa Kanya. Hindi siya nagkaroon ng galit sa mga tao na pumako sa Kanya, humagupit sa Kanya, sinipa siya, dinuraan siya, sinuntok siya. Hindi siya nagkaroon ng paghiganti. Dahil ano ba naman magawa ng tao kapag nagalit ang Diyos?
Kaya tinuruan tayo maging humble tulad ng ating Panginoon Jesucristo. Na patuloy manalangin, ilapit sa Diyos ang mga tao. Pagpalain ang mga tao. Pagaligid yung may mga sakit. Maranasan nila yung mga himala. Maranasan nila yung revival sa deliverance. Revival sa panampalataya. Maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Maranasan nila yung kagalakan ng Panginoon. Maranasan nila yung kapayapaan sa isip at puso. Yan yung gawain natin bilang mga anak ng Diyos. Yan ang ginagawa ko bilang pinuno ng simbahan ito. Yes, hallelujah. Sa aming pagpupuri, hindi namin ang pagkilos ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Hindi ko ang power ng prayer, power ng worship. Power ng prayer, power ng worship. Acts 16, 25-26. Kung paano si Pablo at Silas ay nag-pray, nag-worship, kumilos ang power ng Lord. Lumindol ang malakas, nabuksan yung mga tanikala. Kandado ng bilangguan, yung mga tanikala ng mga bilanggo, nagkalasan. Hindi namin ang power ng deliverance. Sa pamagitan ng prayer, sa pamagitan ng panalangin. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Gawin mo epektibo yung aming prayer. Lobin mo makabot sa trono ng kaluwalhatian mo yung aming pagpupuri. Lobin mo na maluwalhati ka namin sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Sa pagkilos ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Pagkilos ng Santong Espiritu mo sa aming kalagitnaan. Kigandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. May lyrics tayo sa Kigandang ating awit tayo sa Lord. Kabutihan ng Diyos. Kigandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kigandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas aking kaluluwa, Awitin natin, may lyrics tayo. pinagaling aking Karamdaman, kay ganda ang alalahanin, kabutihan ng Diyos. kay ganda Alalahanin, kabutihan ng Diyos. kay Ganda ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas aking kaluluwa,
alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Iniligtas sa aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Iniligtas aking kaluluwa. Pinagaling aming karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Iniligtas aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Iniligtas aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Iniligtas aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Patuloy tayong umawit sa Diyos. Iniligtas aming kaluluwa. Pinagaling aming karamdaman. kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 5. First Peter chapter 2 verse 24. Dinala ni Kristo sa cross ang ating kasalanan. Binasa niya ito. Upang tuluyan nating iwanan ang pagkasala. Ibig sabihin, pagsisihan ng kasalanan at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Tayo gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. I-claim mo sa buhay mo na pinagaling ka ng Lord dahil sa kanyang sugat. Sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako sa pamamagitan ng iyong sugat. Gumaling ako sa pamamagitan ng iyong sugat. Sa umaga ito, lagi ang panalangin ko. Hindi ko ang revival sa healing, revival sa miracle, revival sa deliverance, revival sa panampalataya. Ang pag-ibig lagi maranasan natin. Pag-ibig ng Holy Ghost.
kagalakan ng banal na Espiritu, kapayapaan sa isip at puso, ay ating laging maranasan. Purihin ka, O Diyos. Ini ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. 1 Corinthians 12:19. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Patuloy kaming pabanalin ng Espiritu Santo. Kami mga pinili ng Diyos. Patuloy kaming maging masunurin kay Kristo. Patuloy kaming linisin ang dugo ni Jesus. Ipalinis mo ang iyong mata. Sabihin mo, Lord, linisin mo ng dugo mo yung mata ko. Linisin mo ng dugo mo yung isipan ko. Linisin mo ng dugo mo yung puso ko. Linisin mo ng dugo mo yung kamay ko. At pagalingin mo ako, Panginoon. Matapos ka maging malinis, manalangin ka sa Diyos sa pagalingin ka. Narinig ka ng Panginoon. Narinig tayong lahat ng Diyos. Wala tayong maitatago sa Diyos. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Adako tayo sa Santa Cena. Hawakan natin yung tinapay na nagsimbolo sa katawan ng Panginoon at dugo, yung saro. Alam mo, dito natisod yung mga alagad ni Jesus. Sa John chapter 6, verse 45-46, nasabihin ni Lord, ang aking katawan ay pagkain at ang aking dugo ay inumin. Marami hindi nakaintindi nito, kaya maraming tumalikod kay Jesus Christ. Habang